Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng kung paano lagyan ng 6-in-1 PC Digital Multifunctional Meter ang ating panel distribution box. Ngayon po, ito po yung ating 6-in-1 Digital EC Multifunctional Meter. Ito po. At mayroon po siyang manual dito. Maliliit lang po ang nakasulat dito. Ito po. May nakalagay po dito na accuracy 1%, positive negative 2 volts. At ang range po niya, AC voltage, ang AC po niya 40.0 to 300.0 volts or AC 250.0 to 450.0 volts. Ang AC current po niya ay from 0 to 100 ampere. Yung frequency po niya ay 45.0 Hz to 65.0 Hz. Yung power factor po niya ay 0.00 to 1.00 power factor niya po. Yung electric power po 0 to 450,000 watts. Yung electric energy po niya from 0 to 99,999 kilowatt hour. Yan po. Ito po, 3 speed, 2 times per seconds. Ang size po niya ay 54 by 80 by 64. Ang installation po niya ay DIN-rail. Naka-DIN-rail po siya. Dito po. Yan. Naka-DIN-rail lang po siya. Dito po sa ampere, 100 ampere. Pag lumampas po sa 100 ampere, hindi na po niya marireading yung ating ampere at saka wattage at yung lahat na anim po nga nakalagay po dito. Yun po. Dito po, yan po, makikita po yung sa watts at yung kilowatt hour. Yung power supply po natin, yung 220 volts at saka yung frequency po, yung hertz at saka yung ampere at yung power factor po. At ito na po yung ating 6-in-1 AC Digital Multifunctional Meter. May butas po siya dito at yung power supply po. Dito po ilalagay natin yung power supply. Kailangan na supplyan natin ito ng power supply. Ito po, may butas po ito. Line to line po yung ating service provider dito. Ngayon, ito po siya. Kahit magkabaliktad, pwede. Basta't isa lang po ang ipapasok dito na wire. Halimbawa, ito yung line 1. Ganyan lang po. Pasok nyo. Isang wire lang po ang dapat na ipasok dito. Tapos, kabit natin dito. Ganyan. Tapos, ito, yung line 1, ilalagay natin dito sa main breaker natin na 2-pole MCB breaker. Dito sa ating line side. Isang wire lang po. Inaulit ko po, isang wire lang po ang dapat na ilagay dito. Ngayon po, kung live naman po yung galing dito, halimbawa, live siya, kailangan nyo magsuot ng glove. Ganyan. Halimbawa, nakalagay ito dati dito. Halimbawa lang, nakalagay siya, yung line 1 at saka line 2. Halimbawa lang nakalagay siya ng ganyan. Tapos tanggalin nyo, pero assuming po natin live po siya. Ngayon, pag tinanggal po nyo, ganyan, kailangan hawakan nyo ng mabuti kasi assuming po na live ito.
Ngayon, lagyan nyo, lagyan nyo ng electrical tape. Ganyan. Lagyan nyo ng electrical tape at kailangan nyo magsuot ng glove. Assuming lang po nga live ito. Ngayon, halimbawa nakalagay na ito dito. Halimbawa ganyan, nakalagay na. Mayroon ng electrical tape, saka nyo ipasok dito sa butas. Yan. Ganyan. Tapos, tanggalin na nyo yung electrical tape. Pwede kayo gumamit ng pliers. Pero pag naka-gloves naman kayo, ganyan, kailangan hawakan nyo ng mabuti na hindi nyo matanggal. O di kaya hindi nyo mabitiwan. At ilagay nyo dito sa ating main breaker. Ganyan. Assuming lang po nga, live yung ating tine-terminate dito sa ating main breaker. Ganyan lang po ang pag-wiring ng ating 6-in-1 digital meter. Assuming lang po nga live yung ating tinatapping. O di kaya tine-terminate dito sa ating main breaker. Ngayon, tanggalin muna natin ito. Kailangan hatakin muna natin ito. Ganyan. Kasi naka-drill lang po siya. Yan. Angkas na po siya. Ito po, yung kailangan natin lagyan ng supply. Ito po. Dito sa kabila, wala naman po siya. Walang butas ito. Kaya, bago natin ilagay dyan, lagyan muna natin ng supply. Ito po, lalagyan ko po ng supply. Bago natin ilagay dyan sa panel box. Yan, kailangan may supply po siya. Yan. Mahigpit na. Ngayon, saka natin ilagay dito sa DIN rail. Kasi DIN rail type po siya. Ito po may nakasulat. Ganun din. Maliliit lang po yung nakasulat dito. Nakikita ba? Di makita maliliit yung nakasulat dito. Pero kanina, in-explain ko naman sa inyo yung kung ano ang makikita natin dito. Yung watts, yung power supply natin, yung frequency, at saka yung ampere, yung power factor, at saka yung kilowatt hour. Ngayon, paglagay dito sa DIN rail, unahin sa taas, ganyan, tapos i-push. Yan. Ganyan lang. Tapos, ito, line 1 at saka line 2, ito lang ang ipapadaan natin, itong line 1. Line to line po yung supply natin. Ito po. Ganyan. Tapos, dito na natin ilalagay sa main breaker natin. Dito natin ilalagay sa main breaker natin. Ngayon, itong supply dito sa ating 6-in-1, pwede naman dito sa branch, pwede rin dito sa ating main breaker. Ito, dalawang breaker lang yung ginamit ko kasi medyo masikip na. Pero kung gusto niyong 4 o 6, bumili kayo ng panel box na nasa 12 Ws. 12 Ws, 6 po ang makakapasok dito, di kaya 16 Ws. Kasama na po ito. Yan. Balik tayo dito. Itong supply galing dito sa 6-in-1 natin at saka yung galing sa service entrance, pagsamahin po natin ito, dito na lang natin ilalagay sa main breaker. Yan, ganyan. Yung ating line 1. Gamit po natin yung 2-pole MCB breaker. Kasi line to line connection po ang ating service provider dito.
Yan. At yung line 2 naman, yung galing sa service entrance at yung supply na galing dito sa ating 6-in-1, pagsamahin din natin dito sa ating line 2, sa ating main breaker. Yan. Kailangan po may gloves kayo para safety first tayo. Kailangan yan ng ating mga electrician na kailangan safety first. Yan. Higpit na. Yan. Ngayon, i-power on natin para masubukan po natin kung okay ba itong ating 6-in-1 digital meter. Yan na po. Naka-power on na po. May indicator na po siya. Yung watts, 0 pa siya kasi wala pa tayong ino-on na load at saka pina-plug na load dito. Nakalagay na dito yung 00 yung watts at 00 din yung kilowatt hour at yung supply natin 225 dito, 0.7 yung supply at 60 Hz yung frequency. Yung ampere naman 00 pa rin siya kasi wala pang load nga naka-on. At yung power factor natin 00 pa rin siya. Ngayon, kailangan natin i-on natin yung ating unang valve para masubukan natin kung ilang watts ba itong isang valve na ito. Ngayon, i-on lang natin yung main breaker at yung sa ilaw at saka yung sa outlet natin. Pinagsama ko na kasi masikip po. Hindi po malagyan ng isa pang breaker dito para sa ating outlet. Sinama ko na lang po dito for demo purposes lang po. Yan na po, naka-on na po. Ngayon, i-on ko po itong isang valve. Yan. Nag-reading po siya ng 5.3 watts. Nakikita ba? 5.3 watts. I-on ko po itong pangalawa. Yan. Naging 17.8 watts na yung kanyang reading. At yung ampere niya dito ay 0.12. Yung ampere niya 17.9 watts. Kikita ba? At mayroon ako ditong electric fan. Ito. Electric fan. Ipa-plug natin dito kung ilan bang madadagdag dito sa ating 17.9 watts. Plug ko na po. Set natin sa number 1. Yan. 54.1 watts, 52, 54.3 watts. Yan. At i-select natin sa number 2. Yan, naging 59.9 watts. I-number 3 natin. Number 3, naging 65 watts. Yan po. Naging 65 watts. Ngayon, at yung ampere niya, electric fan at saka ilaw, tatlong bulb, ay 0.317 amperes. Power factor niya, 0.93. At nasa 64.8 watts. Ngayon, mayroon po akong electric drill dito. I-plug po natin kung ilan bang madadagdag sa 64.6 watts. Plug natin. Yan, naging 260 watts. 260 watts. At yung 263 at
At yung ampere niya 1.19 ampere. Yan, 280, 270. At yung ampere niya 1.19. Ampere niya umabot po sa 1.19. Umabot po sa 280 watts yung ating nare-reading dito sa ating 6-in-1 digital meter. Yan, 262 at saka 262 watts at yung ampere natin ay 1.19 ampere ang ating nare-reading dito. Yan po. Yung ating electric fan nakasaksak pa rin at i-off natin itong sa ilaw. Yan. Nasa 45.3 watts, 0.2. Nakikita ba? Yan. Yung electric fan po, naka-plug po pa siya. Yan po. Ganyan lang po yung pag-wiring ng 6-in-1 digital AC multifunctional meter. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po napulutan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners para po ito sa kanila. Doon sa mga magagaling na at mga master na, ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil kayo po ang aking idol. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munding channel at mag-like, mag-comment, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat po. Thank you.